Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update sa labanang politika sa Davao City. Formal nang nag-file ng Certificate of Candidacy si dating ex-Cabinet Secretary Carlo Nograles bilang mayor ng Davao City at makakatapat niya, makakalaban niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, yung unang napabalita na nag-withdraw pagka-mayor si PRRD sa Davao, hindi pala totoo yun. Tuloy pa rin ang kanyang pagtakbong mayor at ito na nga talagang banggaan na Duterte versus Nograles. Carlo Nograles versus PRRD. Sa pagka-vice mayor, assist pa rin si Mayor Baste. Yung makakalaban niya is 1st District Councilor Alga o Agla, something like that. So 1st District Councilor. Sa 1st District Congressman naman na labanan, si Congresswoman Migs Nograles nag-file na ng kanyang candidacy bilang kongresista sa 1st District at ang makakatapat niya, makakalaban niya ay si Congressman Paulo Pulong Duterte. So, yun na po. Kasado na ang laban Duterte versus Nograles sa Davao City. So, bahala na ang mga taga Davao. May kanya-kanyang supporters ang mga yan. Sana maging peaceful lang ang eleksyon. Sana walang mga violence. Pabayaan natin ang mga taga Davao na mamili sa gusto nilang mamahala sa kanilang lungsod. So, congratulations sa taga Davao. Sana mamili kayo ng husto, yung proven na, may track record na sa pagpapaunlad sa Davao. Okay, pakinggan natin itong buong balita ng branch 1PH para sa detalye. Now let's take a closer look how the politics in Davao City is shaping up. We have with us News 5 correspondent Bril Montalvo reporting live on the ground. Bril! Uy! Bril, kamusta ang last day ng COC natin? Filing. Hello, magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Alam niyo, nandito pa rin tayo sa harapan mismo ng tanggapan ng COMELEC Davao dito nga sa Magsaysay Park. At kung makikita nyo dito sa aking likuran ay nandito ang mga supporters ng pamilya Nograles. At katatapos na nga mag-file ng pamilya Nograles dito sa tanggapan ng COMELEC sa kanilang mga COC. So kanina nga pasaring alas 9 ng umaga nang unang dumating si PBA Party List sa Congresswoman Migs Nograles. So tatakbo siya bilang Congresswoman ng 1st District ng Davao City at makakalaban naman niya si incumbent Congressman Paulo Pulong Duterte. At kasunod nito ay dumating din ang kanyang kapatid na si Attorney Carlo Nograles. Alam niyo, kahapon ay kaka-resign lang ni Attorney Carlo Nograles bilang chairperson ng Civil Service Commission. At ngayon, kanina ay nag-hain siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Davao City. So makakalaban niya si former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng lungsod na kahapon ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy. At running mate naman ni Attorney Carlo Nograles, ito ngang si incumbent Davao City 1st District Councilor Bernard Alag. Si Bernard Alag ay makakalaban naman niya bilang pagka-vice alkalde ng lungsod. Ito ngang si incumbent Mayor
Sebastiana Duterte. So dito sa tanggapan ng COMELEC, kung makikita mo sa aking likod, ay marami pa mga supporters ng mga Duterte ang nasa paligid pa ng COMELEC compound. At kung makikita din natin dito ay nag-handshaking na ito ng mga Nograles, si Carlo Nograles at si Congresswoman Migs Nograles sa kanilang mga taga-suporta dito sa tanggapan ng COMELEC at paalis na nga sila dito sa COMELEC compound. Balik sa inyo. Well, I'd like to ask, no, na ngayon na nag-officially file si Carlo Nograles to run for mayor ng Davao City, no? May reaction na ba ang panig ng mga Duterte about this? Alam nyo, kaka-file lang at kakatapos lang ng mag-file ng mga Nograles dito sa Davao City. Pero sa ngayon ay hindi pa natin nakukuha ang komento ng mga Duterte or pamilya Duterte hinggil sa hakbang ng mga Nograles ngayon na tatapatan nila bilang ang mga Duterte bilang pinakamataas na mga opisyala dito sa lungsod. Bril, any other surprising moves na may expect natin mula sa Davao? And since grade 5, alam niyo maugo ngayon dito sa Davao City na mag-withdraw nga ng kanyang certificate of candidacy ito ngang si former President Rodrigo Duterte. At ayon nga sa mga balita dito ay papunta daw si Mayor or si former President Rodrigo Duterte sa Maynila sa tanggapan ng COMELEC para i-withdraw ang kanyang certificate of candidacy bilang alkalde dito ng lungsod at ang papalit umano sa kanya ay si Vice President Sara Duterte. Yun yung mga mauugong na mga balita na nakarating sa amin dito pero wala pang final decision yan sa mga Duterte. As we all know, ngayon nga ang last filing ng certificate of candidacy. So malalaman natin within this day or mamayang hapon before magsara ang tanggapan ng COMELEC, mamayang alas 5 ng hapon kung ano ang mangyayari sa politika dito sa Davao City. Just to confirm, so wala pa tayong kumbaga confirmation na kinancel na ni former President Rodrigo Duterte yung kanyang certificate of candidacy bilang pagka-mayor dyan sa Davao. Tama ka nga dyan. Tama ka nga dyan, Angela. Wala pa tayong confirmation hinggil dyan kung i-withdraw ba talaga ni former President Rodrigo Duterte ang COC bilang alkalde dito sa Davao City. So ngayong araw malalaman natin yan lahat bago magsara ang tanggapan ng COMELEC mamayang alas 5 sa last day ng filing ng COC. Bril, I'd like to clarify, sinabi mo if and thus former President Rodrigo Duterte withdraws his COC for mayor, yung sinasabi mong possible na papalit si VP Sara Duterte, is that right? Or may chance rin ba na si Baste, Mayor Baste Duterte ang papalit sa daddy niya? Or ano yung mga senaryo na nakikita mo? Nagsabi lang ako sa kaibigan. Alam nyo, ang mga naririnig at nakikita natin ang mga senaryo dito sa mga supporters at mga tao dito ay matunog na yun nga si Vice President Sara Duterte, if ever, just in case na matutuloy itong pag-withdraw ng certificate of candidacy ni former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng lungsod, ay ang papalit nga sa kanya ay si Vice President Sara Duterte na most probably magre-resign sa pwesto bilang Vice Presidente. So yan, matunog lang yan dito sa Davao City. Wala pang final pronouncement dyan. Abangan na lang natin sa mga araw na ito before mag-close ang last day of filing of COC ngayong umaga, mamayang alas 5 ng hapon. Oo nga, pero kasi Bril, dito sa Manila, ang sinasabi, papunta na. Sa Tent City. Oo, papunta na sa Tent City. Ito nga si former President Rodrigo Duterte. Pero we have yet to see kung makita natin siya talaga sa Tent City at mag-file ng kanyang certificate of candidacy bilang senador. Pero going back to Nograles, nakapag-file na siya ng COC niya bilang mayor dyan sa Davao City. Sino ba yung just to clarify, yung kanyang magiging running mate? Ng mga senador. And alam mo, Angela, ang kanyang magiging running mate, ito nga ni Carlo Nograles, ay ito nga ang mga kritiko dito
ng mga Duterte sa Davao City, si 1st District Councilor Bernie Alag. Alam mo itong si Councilor Bernie Alag ay miyembro ito ng hugpong ng Taong Lungsod na local party ng mga Duterte dito sa Davao City. But ilang years na nang magtiwalag siya sa hugpong ng Taong Lungsod at naging ang kritiko nga ng mga Duterte. At alam mo, naging Vice Mayor din si Councilor Bernie Alag before nang mag-resign ito ngang si dating Vice Mayor Paulo Duterte sa Davao City. So, siya yung number 1 na councilor, so siya yung naging Vice Mayor before dito sa Davao City. Alright, sige. Patuloy kami makipag-ugnayan sa iyo, Bril, para sa mga iba pang happenings dyan sa Davao City. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, News 5 correspondent Bril Montalvo.